Kasi may nag-comment. Sabi daw nung nakapaligid na nagbablog, ang intensyon daw ni girl ay para makapag-rebelde lang, makapaghiganti sa kalingap. Sabi ko, nonsense yun. Ang masasabi ko lang. Ang masasabi ko lang. Ha? Subok na po yung bata. Subok na po yung matatag. Ang masasabi ko lang, subok na po yung bata. Subok ng matatag. So, kahit anong pagsubok, nandyan at pinasok na ng ibang mga reaktor na kung saan manggaling na community. Matatag. Bakit sinasabi ng ina? Ha? Bakit umatras kay si Rapitol po kung ikaw ay matatag? Napukang ina ka. Ha? Kung ito'y sabok, bakit ipinagsigawan ng kanyang ina? Na ito ay naturoma, na-stress. Ulaga ka? Ha? Mema ka? May masabi ka na subok na at matatag? Ano ba ang totoo? Sino ba nagsisinungaling sa inyo? Sabi ng ina, na-trauma, na-stress, kaya umatras na ayaw nang magpatulpo. Subalit ayaw sa iyo, subok na yung bata at matatag. Ano ba? Ha? Ikaw, napukang ina mo ka? Ha? Magmura ka! Kagaya na pagmumura mo sa akin. Huwag ka magbait-baitan at huwag ka magbanal-banalan. Ha? Subok at matatag na. Pero kasabi-sabi ng ina, natutroma. May masabi ka, ha? Bagamat, ginawa niya yung channel niya, alam niya na Bagamat ginawa niya yung channel niya, mababa siya. Pero bagamat ginawa niya yung channel niya, alam niya na mababa siya. So, ayan na, nababas. Kung yan ay nasa kalingap, ha? Makukontrol ni Kalingap Rap ang lahat ng reaktor. Pero wala nang kontrol at tinanggal ang mga reaktor. Ngayon na nasa piling mo, nandyan sa inyong baluarte, sa lugar ng kapitbahay. Ha? At kinaray-karay mo sa grupo mo. Kaya mo kontrolin anong nagawa mo. At sinasabi mo pa dito, matatag at subok. Samantalang sabi ng ina na trauma. Sino ba nagsisinungaling? Ngayon, sasabihin mo pa dito, balik tayo. Sasabihin mo pa dito, gumawa ng channel, alam niya na mababas siya. Talagang mababas! Hindi pa ba sila nasiyahan sa mga biyaya na kuha nila sa kalingap? Kung wala na po pera, doon sila kumuha sa nagwakwak. Ayan, tama, doon sila, bahala sila doon. Fedorado, shoutout po. Sumasabay sila sa pag-iingay. Laos na ba? Wala nang sponsor, kaya ganyan. Ayan, hindi ko rin alam po. Okay, Maribel Arsula. Ayan. Hindi nila matibag ang kalingap nung nasa tulpo si Kuya Bal. 33K views. Samantalang ako araw-araw nanonood kay Rappi, 8,000 or 9,000 lang. Totoo po yun. Umabot po yun ng 35,000 na live viewers yung kay Kuya Bal po. Ganun kadami yun. Kalingap naman kasi ang viral dyan eh. Yung mga Kalingap Angels, so kaya yan nagbabiral kasi viral si Kalingap Rab. Okay po, ito kung saan natin, ito sa isang topic ho natin. Ito po yung tungkol nga po dito sa napakainit din na yung nagkaroon nga po ng channel. Ilan na ba ngayon? 8,000 na ba? 8,000 naman na yata subscribers. Ang sa akin ho dito, kasi nakakakuha rin po tayo ng ilang mga info, nababalitaan din po natin, na parang ano talaga, kumbaga tanggap nga po na maging vlogger na rin po. Hindi natin alam kung magcha-charity vlog, bahala, basta as a content creator lalabas. Ngayon ho, doon sa mga kasama naman natin mga reactor, marami na kayong narinig, na sinasabi niya na hindi na ikaw marapat mag-request pang i-take down yung mga lumang video. Bukod sa may proseso yan, hindi ganun kadali yan, vlogger na ikaw siya. Di ba? Yun ang mga sinasabi. Ngayon po, nakabalita naman ho tayo, although hearsay po ito, pero sa tingin ko naman, reliable naman yung ilang mga po natin. Parang hindi naman daw na kiniklaim pa na pagtatanggalin yung mga luma. Di ba? Parang ganun ang dating. So, siyempre, sa part ng Kalingap, yung mga nagalit sa kanya dahil sa request na yon, maaaring mawala yun kung magkakaroon ng statement na galing mismo sa bibig nila na hindi naman na i-request yun. Sa ngayon kasi, yun ang naiwan sa atin eh. Ilang beses pa ulit-ulit ha. Alisin ikaw yung mga luma na yan. Yun ikaw ang request.
Siyempre ho, tayo naman ho na, nagsusupport sa Kalingap, hindi natin gusto yun. Lalo na ho, yung mga vlog ni Kalingap Rab, walang pambabalahura doon. At doon sila sumikat. At doon sila nagkaroon ng may sponsor. Doon sila lahat ng biyaya galing doon sa mga vlog na yun. Tapos isang iglap, i-request na alisin. Di ba po? Saka sa totoo lang ho, ang alam ko, ang galit nila kay Kuya Bal naman eh. Yung may-ari ng vlog ay si Kalingap Rab. So saan ang hustisya? Okay, yun po sa initial. Kaya ngayon po ako naman, alam ko ho, yung ganong statement, baka sabihin mo, mahigit 50%. Doon nagalit. Diba? O ngayon po, kung totoo man ho, ang nasasagap natin na hindi na raw po yun i-request, ay maganda, marinig natin sa statement mismo nila. Para yung mga nagalit lang sobra-sobra, ay mawala yung galit. Diba? Kasi, totoo naman ho kasi, kung ang intention mo talaga ay maging vlogger ka na, the more na ikaw ay ini-issuehan, kinokontent ka, tinatapik ka, actually, pabor sa'yo yun. Kasi maraming hanapin yung channel mo, yung pangalan mo. Sino ba ito? So, views yun. Kung binabatikos ka man, total, sabi, ang balita natin, tanggap naman daw. Ano man ang tanggap naman. Kung magkaroon ng maraming buzzers, tanggap na. O di sige. Di gamitin mo yung mga buzzers na lang na yan. Gamitin mo. Di ba po? Pwede yun. Ngayon, ang tanong ko naman po, ang idudugtong ko po doon, marapat bang makipagbangayan sa Kalingap? Kung ang intention mo ay magbablog ka. Kasi pag sinabi ko sa intention mo magbablog ka na, gusto mo dumami ang subscribers mo, dumami ang viewers mo, dumami ang palipad mo. Kasi yun ang revenue eh. Yun ang benepisyo ng mga nagtsatsaga sa social media eh. Kamukha ako, magtsatsaga ba ako din na wala akong pakinabang? Matuyo-tuyo na yung lalamunan ko ka-explain? Binabas na ako, magtsatsaga ba ako din wala akong pakinabang? Yung iba lang naman yung mga plastic. Kahit ako hindi mag-YouTube, may pera ako. Kalokohan yan. Totoo naman may pera ka. Pero kaya ka nagsasalita sa harap ng mga tao ng mga ganito, gusto mo pa rin madagdagan yung pera mo. Yun ang katotohanan dyan, ano? So, balik tayo po sa topic natin. Bilang isang vlogger ho, sa pagbablog, mga kabayan po natin. Kasi kung ano ba, ang iniisip mo ay maging content creator ka na, magbablog ka na. Kanina nga, may pinasadahan tayo kasi may nag-comment. Sabi daw nung nakapaligid na nagbablog, ang intention daw ni girl ay para makapag-rebelde lang, makapaghiganti sa Kalingap. Sabi ko, nonsense yun. Kung ikaw ay magkakaroon ng channel, tapos ang intention mo lang naman ay makipagbangayan, makipagsiraan. Ibig sabihin kasi pagka ganun ang intention mo, para bang hindi mahalaga sa'yo ang revenue. Ang mahalaga sa'yo, yung pakikipag-away, sirain mo yung mga kalaban mo, o kung Kalingap man yan, yung nakatulong sa inyo sa isang pagkakataon. Na ako po, ayaw kong maniwala sa ganung statement. Kung may nagsabi man ho, ay maaaring sinabi yun kasi siya ang makikinabang nun. Di ba sabi ko kanina, ang possibility, ang isa sa possibility, magkaroon ka ng channel para may boses ka, makikibagbakbakan ka lang sa mga dapat mong bakbakan. Hindi parang ang dating, hindi mahalaga sa iyo yung revenue. Views, hindi mahalaga. Okay? Isang option naman, kaya mo gusto maging vlogger, para naman magkaroon ng magandang revenue, bukod sa, lalo kung may sponsor ka, makatulong ka sa mga dapat tulungan, makilala ka, lumaki yung channel mo, subscribers, views, magkakaroon ka ng revenue na pwedeng pakinabangan ng pamilya mo, ng sarili mo, ng kapatid mo, as a vlogger. Okay, pero pag ganoon po ang dating, medyo hindi na yun yung tipong bakbakan. Kasi para gumanda ang channel mo, dapat may reputasyon kang panghahawakan. May kredibilidad ka para pagtiwalaan ka ng mga manonood sa'yo.